Sa ibang balita, sinampahan na ng reklamong murder sa Pasay City Prosecutor's Office ang Taiwanese na umaming pinatay niya ang nobyang trans-Pinay na natagpuang nakasilid sa maleta sa Bacoor, Cavite. Ang ugat daw ng krimen ayon mismo sa suspect, away sa pera. Live mula sa Quezon City, may report si Rida Reyes. Rida? Yes, Joseph, aminado man sa kanyang krimeng ginawa at kanina nga ay nagsorry pa o humingi pa ng tawad itong Taiwanese national na pumatay umano sa kanyang nobya na isang transgender woman itong nakaraang Sabado. Reklamong murder pa rin ang isinampa ng mismong ina nitong transgender woman laban sa suspect. Nakabibingi ang katahimikan ng magkaharap sa Pasay City Prosecutor's Office ang nanay ng pinatay na transgender woman na si Ashley Ann Rayleigh at ang nobyo nitong Taiwanese na umamin sa krimen. Sinubukan pang lumapit at humingi ng tawad ni Che Yu-tai kay Aling Clemencia pero Is that all you can say? After what you did to my son? I'm just sorry. I'm very love you daughter. kanina, formal lang sinampahan ng reklamong murder si Chai. Sa CCTV footage sa kondo na tinitirhan ng magnobyo, pasado alas 11 nitong Biyernes, naglalakad sa hallway, papasok sa kanilang unit sina Ashley at Chai. Matapos ng isang oras, lumabas mag-isa si Chai. Kumuha ng luggage cart at nagpabalik-balik sa condo unit. 2 beses pang nagkarga ng mga kahon at maleta. Sa ikatlong balik niya sa unit, may dala na siyang tila walang lamang maleta. Ilang sandali pa, lumabas na siya na may maleta na tila ba hindi na niya mahila sa bigat. Pag alis ni Chai, sinilip ng gwardya ang kondo ng dayuhan dahil naghinala siya. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kondo unit, kaya nakita ng gwardya ang mga bahid ng dugo sa loob. Agad siyang tumawag ng mga pulis. Naaresto si Chai nang bumalik sa kondo kinabukasan. Pag-amin ng suspect, isinilid niya sa maleta ang wala ng buhay na biktima at itinapon sa isang bahagi ng Cavitex sa Cavite. Sa medical legal report kay Ashley Ann, traumatic head injury with stab wounds on the neck ang kanyang ikinamatay. Aminado man sa ginawang krimen, depensa ni Chai, He just angry, crazy. Why no money? Give me five And give me 200,000. Give me 200,000. Baby, I really no money. I really now have money, but he just very angry. He just now give me 1,000. pero para sa kanyang mga kaanak, walang kapatawaran ang ginawa ng dayuhan kay Ashley Ann. Sobrang bait ng kuya ko. Hindi pa namin siya papayagan makaalis dito. Kailangan panagutan niya pa yung ginawa niya sa kuya. Joseph, kung tutuusin ay maituturing ng case closed itong kasong ito. Lalo pa nga't umami na yung Taiwanese sa pagpatay sa kanyang nobyang transgender. At bukod dyan, yung nasa CCTV footage ay malinaw na raw at matibay ng ebidensya para i-DN itong Taiwanese na ito. Pero pakiusap pa rin ng mga kaanak nitong namatay na si Ashley Ann. Sana raw ay wag bitawan ng mga otoridad itong kasong ito. Lalo pat isa na namang dayuhan ang involved sa kasong ito. Joseph. Okay, Rida, not to justify it or anything, no? Pero may sinasabi itong suspect, no? Yung sinasabing involved dun sa krimen, yung humihingi ng pera sa kanya. Ano yung reaction ng pamilya lang, just to be fair about it? Joseph, medyo hindi ko masyado marinig. Pero if you're asking about yung dun sa allegation, daw na dahil humihingi, yes, sinasabi kasi nung suspect na humihingi raw lagi ng pera at yun daw ang reason kung bakit siya ay medyo nairita dahil araw-araw na lang daw 3,000, 4,000 hanggang 200,000 yung hinihingi daw nitong si Ashley Ann sa kanya. Ang sabi, tinanong natin yan doon sa mismong mga kaanak, doon sa nanay mismo. At nagalit sila, sabi nila, hindi pwedeng humingi ng pera ng pagganon-ganon lamang si Ashley Ann sa kanyang nobyo dahil meron naman daw sariling trabaho ito. In fact, ito involved sa buy and sell ng mga beauty products. At siya rin ay nagtatrabaho bilang isang modelo. So, kung doon sa kita lamang ang tutusin ay malaki raw ang kinikita niya, kaya hindi raw pwedeng dahilan yan. At kahit daw dahilan pa yan, kung magpautang o hindi binayaran o kahit daw manghingi pa siya ng pera every once in a while, hindi raw sapat na dahilan para patayin daw ang kanilang anak. Joseph. You said kanina na dahil umamin yung suspect, case closed na yan. So, nasampahan na ba ng kaso and syempre, i-detain yan while there's an ongoing trial?
Yes, kanina sa inquest proceedings sa Joseph, pagkatapos maisampa yung reklamong murder, ay winave nitong Taiwanese yung kanyang right to defend himself on the spot. So, nire-raffle ulit yung kaso na yan at magsiset ngayon ng panibagong hearing para naman this time sa preliminary investigation na, Joseph. Maraming salamat, Rida Reyes.